Tama ang Ginoo, masyado akong madaldal. Sa katunayan, ang panghuhula ay dapat magdulot ng maraming pinsala. Ang panghihimasok sa heavenly mandate ay dapat iwasan ang maraming bagay. Ang Qin Kingdom ay maganda ilang taon na ang nakalipas. Ang monarka, bagaman hindi isang taong may talento, ay isang taong kumikilos ng napakaingat, kasama pa ang pagtatatag ng relasyon sa Dragon King. Sa mga taong ito, maganda ang panahon. Napakabuti rin ng buhay ng mga tao. Ngunit 7 taon na ang nakalipas, ang monarka ng Qin Kingdom ay nangkanto ng isang demonyong babae. Upang tanggapin ang demonyong babae sa palasyo, binaliwala niya ang kanyang mabait at marangal na reyna, nalulong sa alak, pinabayaan ng korte, at nagkolekta ng mabigat na buwis, pinagsamantalahan ang mga tao. Narinig ko na sa palasyo ay may gubat ng karne at alak. May kukumpara ito sa isang paraiso ng tao. Sa madaling salita, hindi na mapayapa ang Qin Kingdom. Gulo sa lahat ng dako. Kung walang kagyat na kailangan ng Ginoo, mas mabuti pa ring huwag pumunta. Salamat sa pagturo. Tatandaan ko ito. Ang pagong na ito ay napakamasigasig din, parehong nagbigay sa akin ng tawid sa ilog at mabait na nagpaalala sa akin. Ngunit kailangan pa ring tawirin ang Yue River na ito. Sa huli, ang pagbabalik ay Wei Kingdom. Ang kaharian na ito ay hangganan ng 10,000 Demon Kingdom, baka sakaling hinahanap pa ako ng mga tao nito Shaolan sa Wei Kingdom. Kung gayon, tiyak na wala akong takasan. Pagkatapos noon, marami pang maliliit na bagay ang tinanong ng pagong kay Ju, ngunit naramdaman niyang gusto itong magtanong ng isang bagay ngunit hindi maginhawa na magbukas ng bibig. Kalahating oras lang ang nakalipas, narating na nila ang gitna ng ilog. Habang gumagalaw sa tahimik na ibabaw ng tubig, bigla itong umalag ng marahas na sanhi ng pagkaunawa niya kaagad, ano ito? Pagkatapos, isang pulutong ng malalaking alimango ang lumitaw. Kulay abo sila at pinalibutan ng pagong. Hindi ito ordinaryong nilalang. Lahat sila ay mga demonyo na may Taoist cultivation. Nagtipon dito para saan? Ginoo, huwag mo akong sisihin. Lahat sila ay aking mga disipulo. Narinig lang ang pangalan ng ginawa ng Ginoo sa Tan Mountain. Gusto rin nilang humingi ng payo sa Ginoo. Kung hindi gusto ng Ginoo, sasabihin ko sa kanila na magkalat. Natuwa si Jiang Ju dahil hindi pa natapos ang kanyang layunin na manghula para sa 3 tao ngayon. Maaasahan lang sila, walang anuman, ang pagtatagpo ay kapalaran, ngunit ang kapalaran ay hindi ayon sa gusto. Hindi rin siya lumibot kundi sinabi ang pangungusap na ito upang bahagyang maglagay ng hadlang para sa kanyang sarili kapag nakita niya ang isang hinaharap na hindi ayon sa gusto. Lahat sila ay mga demonyo sa mahabang panahon. Hindi rin naman sila hindi nakakaintindi ng kanyang intensyon. Kung sinabi na ng Ginoo, kung gayon ay buong kapal ko naguluhin ng Ginoo na manghula para sa akin. Sinabi ko na, handa akong tumawid sa ilog at napakagalang din. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay humingi siya ng pabor. Kinuskos niya ang kanyang baba at nasiyahan na inalis niya ang buhol sa kanyang puso. Kahit paano, dapat niya itong sabihin at hindi maaaring manatiling tahimik magpakailanman. Ginoo, huwag kang magalit. Alam kong mapangahas ang mga bagay na ito. Ngunit may isang bagay na gumugulo sa akin ng higit sa kalahating buhay. Kung nakilala ko na ang isang mataas na tao tulad ng Ginoo, kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, kailan ako matatakot na magsisi habang buhay? Ngunit Ginoo, huwag kang mag-alala. Nasa Yue River ako ng 1,200 taon, anong uri ng kayamanan ang mayroon ako ay sapat na upang bayaran ang Ginoo. Nang marinig ito, pumasok na rin si Jiang Ju sa pangunahing usapan. Hindi ko alam kung ano ang gumugulo sa iyo. Pagkatapos ng tanong mula sa kanya, nagsimulang magkwento ang pagong. Mula nang magkaroon ako ng kamalayan hanggang ngayon, nagpa-practice na ako ng 1,200 taon. Isang buhay na gumagawa ng mabubuting gawa upang mag-ipon ng kabutihan. Hindi gumagawa ng anumang masamang bagay. Ang magkabilang panig ng Yue River ay mayroon ding templo para sa akin. Lahat ay itinayo ng mga taga-baryo na tinulungan ko, itinuturing din na may kaunting insenso. Ngunit libu-libong taon na, ang aking cultivation ay walang anumang pag-unlad. Ang katawan ng chi at dugo ay nagsisimula ng hamina. Wala pa ring pagkakataong mag-transform sa isang dragon. Ang hinihingi ko lang ay ang bagay ng pagbabago sa isang dragon. Maaari bang tanungin ang Ginoo, maaari ba akong mag-transform sa isang dragon o hindi?
Sa harap ng tanong na hindi matukoy ang takdang panahon, medyo nahirapan si Jiang Ju. May mali. Ang pagong ay dapat na malapit ng umabot sa antas ng pagbabago sa isang dragon. Kahit papaano ay magkakaroon ng ilang katangian ng dragon. Ngunit bukod sa laki nito, wala itong anumang katangian ng dragon. Malinaw na hindi pa ito umabot sa antas kung saan maaari itong mag-transform sa isang dragon. Isang masamang prediksyon. Sa karanasan ng mga nakaraang taon, sa pagkakataong ito, hindi magiging maganda ang resulta. Kung sakaling hindi siya nasiyahan sa resulta, ang matandang demonyong ito ay nag-cultivate ng libu-libong taon. Sa aking lakas, tiyak na hindi ko siya matatalo. Ngayon, nasa likod pa rin ako nito. Habang nagtatanggol para sa kanyang sarili, sinabi niya, nakita ko, ang panghuhula ay hindi masyadong mahal. Ginoo, sabihin mo lang. Sa pagkakataong ito, napagtanto din niya ang isang punto, nilayon ding gawin itong dahilan ngunit mukhang hindi ito matagumpay dahil ang sinumang naghahanap sa kanya upang manghula ay lahat ng taong may maraming pera. Ang sistema ay lumitaw din at nagtanong, makikita mo ba ang kapalaran para sa Wuhan at Yue River? Sa pagkakataong ito, kailangan itong kumonsumo ng 30,000 integral points. Sa kanyang kamay, hawak niya ang 300,000 spirit stones na maaaring ipagpalit sa 60,000 integral points. Ngunit hanggat isang kapalaran na ayaw kong makita, ang bayad ay magkakaroon ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, tinitimbang din niya. Kailangan kong sabihin ng maaga, ang kapalaran ay itinalaga ng Diyos. Kung hindi maganda ang kapalaran, hindi ibabalik ang bayad na ito. Sa tingin ko, hindi mo dapat makita. Narinig ng pagong ang sinabi niya at nagulat. Ang bayad sa pagtingin na ito ay talagang napakamahal. Bagaman sa mga taong ito ay nakatanggap ako ng maraming kayamanan, ngunit wala rin akong ganoong karaming spirit stones. Ngunit sa huli, napaka-curious pa rin ang pagong tungkol sa kanyang kapalaran at marami ring pera ang gagastusin, wala ring magawa kapag hindi ito makapag-transform sa isang dragon. Kaya, iniluwa niya sa kanyang bibig ang isang berdeng jade, bagaman maliit, ngunit malaki ang halaga. Ang jasper na ito ay isang 10,000 taong elixir, sapat na ba para bayaran ang Ginoo o hindi? Kinolekta ang item pabalik sa kanyang kamay. At ang sistema ay nagulat din sa kanya, kakaibang bagay, jasper maaaring ipagpalit sa 80,000 integral points. Walang pagbabago kumpara sa mga nakaraang customer. Kahit may mga hirap, hanggat nakakolekta siya ng mas maraming integral points, masaya siyang sumang-ayon. Umabot na sa puntong ito. Wala na ring paraan para tumanggi. Mabilis na binalot ang jade at ngumiti siya at sinabi, sapat na. Kung gayon, Ginoo, mangyaring manghula para sa akin, 0 taong gulang, isang pagong ang ipinanganak sa Yue River Tanan Mountain, 60 taong gulang, nilunok ng pagong ang J. Jasper, aksidenteng nabuksan ang talino, pinangalan ng Wu Bashang, 200 taong gulang, Wu siyang na nagdudulot ng gulo sa Yao River, umiinom ng dugo ng tao. Mabilis na tumaas ang pag-unlad ng cultivation, 500 taong gulang, Wu Bashang ay dinirekta ng isang mataas na tao. Nais na hugasan ng demonyo, nagsimulang manghuli ng mga tao ng dalawang bansa, Jin Wei, pilitin silang magtayo ng templo, 800 taong gulang. Ang maliit na Dragon King ng Taching River ay dumaan sa Yue River, natuklasan ang ginagawa ni Wu Hanang. Galit na binaril si Wu Wang, maswerteng nakatakas ngunit malubhang nasira ang pundasyon. Mula noon, mahirap umunlad ang cultivation, 110 taong gulang, nanalangin si Wu Han ng matagal ngunit walang pagkakataong mag-transform sa isang dragon. Nagplano na magkaroon ng imperial na trono, nakipagsabwatan sa demonyong concubine ng Qin Wang. Kinidnap ang mga mahihirap na refugee, nagpino ng mga tabletas mula sa dugo ng tao, 1,204 na taong gulang, nakilala ni Wu Biang ang isang manghuhula na gustong ituro siya, ngunit natanggap ang pangungusap na kailangan niyang mamatay sa sobrang galit, itinulak ang taong iyon sa ilalim ng Yue River, pinigilan ng 10,000 taon ngunit nawasak ng isang mataas na tao ang templo at insenso, pinarusahan ng langit at namatay. Nang marinig ang buhay ng pagong na ito, na inakala niyang mabait ngunit puno ng kasalanan, nawalan siya ng lakas, mahirap hulaan kung ano ang nangyari sa kanya upang mag-cultivate ng 1,200 taon ngunit hindi pa rin nag-transform sa isang dragon. Hindi siya doon nagsimula,
Palagi niyang ginagamit ang templo at insenso upang takpan ang mga lihim ng langit, iniiwasan ang heavenly tribulation. Isang katawan ng pagpatay, paano siya magta-transform sa isang dragon? Patuloy na inihayag ng sistema tulad ng dati, naghimasok ka sa utos ng langit. Maaari kang pumili na itago ang mga lihim ng langit. Ang gantimpala ay 30,000 negative merit points at ang parusa ay 9 na karmas. Naghimasok ka sa utos ng langit. Maaari kang pumili na ihayag ang mga lihim ng langit. Ang parusa ay 3,000 positive merit points. Pumili ng isa sa mga parusa, pag-unawa sa daan ng insenso ni Wu Bisang upang maging Diyos, o pagiging bihasa sa teknik ng pagpino ng dugo, o pagiging sanay sa sining ng pagmamanipula ng tubig. Naniniwala siya na ang pagiging Diyos sa pamamagitan ng insenso ay ang matuwid na landas. Ngunit si Wu Basang ay nagtayo ng mga templo para sa cultivation. Kaya, ang kanyang pag-unawa ay medyo masama. Ang teknik ng pagpino ng dugo ay parang isang heretical practice. Kaya, maaari lamang siyang pumili na maging bihasa sa sining ng pagmamanipula ng tubig. Matapos magtrabaho sa sistemang ito ng napakatagal, hindi na siya nag-abalang isaalang-alang ang pagtatago ng mga lihim ng langit. Nang makita na matagal siyang tahimik, nagsalita ang bisita, "Ginoo, may pagkakataon ba ang matandang ito na mag-transform sa isang dragon? Marahil ay masyado mong minamaliit ang aking kakayahan. Sa ganoong kabigat na pasanin ng karmic debt, nang ahas kang humingi ng aking panghuhula, wayang. Tunay kang matapang." Mabilis niyang inihayag ang kanyang tunay na damdamin sa mga pumatay ng walang pag-aalinlangan, tulad ng ginawa niya kay Shauna noong nakaraang beses. "Ginoo, ang matandang ito ay nagtatanong lamang tungkol sa pagkakataong mag-transform sa isang dragon. Tungkol sa ibang bagay, hindi kailanman tinanong ng matandang ito na manghula ka sa kanila. Natanggap mo na ang bayad sa panghuhula." Nanatili siyang kalmado upang makakuha ng sagot, ngunit sa kanyang puso, nagpaplano ang pagong. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ngayong taon, upang iwasan ang maliit na Dragon King ng Taiching River, napakadiskrito ko sa aking mga kilos. Hindi ko pa nakilala ang taong ito dati, kaya paano niya nalaman ang pangalan ko? Maaari bang umabot na sa pinakamataas na antas ang kasanayan sa panghuhula ng taong ito, na manghula ng aking pangalan? Hindi siya makapag-atubili ng matagal. Malakas siyang tumawa bilang isang anyo ng panunuya. "Isang pagkakataong mag-transform sa isang dragon, sabi mo. Kung naghahanap ka ng pagkakataong mag-transform sa isang dragon, kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon, ang Dragon Transformation Tribulation. Nang ahas ka bang magtiis nito? Matapos makakuha ng kasanayan sa sining ng pagmamanipula ng tubig mula sa sistema, hindi na siya nagpakita ng anumang pag-aalala sa walang hiyang mamamatay tao na ito. Ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito, Ginoo? Handa akong isakripisyo ang sarili kong kabutihan upang sumulat ng isang memorial sa langit para sa iyo. Iniaalay ito sa mga langit upang bigyan ka ng pagkakataong mag-transform sa isang dragon." Ang pagong, na mayroon ng masamang dugo, ay may mga matang puno ng puot. Ang matandang ito ay may kabaitan upang tulungan ka na tawirin ang ilog. Ngunit nang ahas kang suklian ang kabaitan ng kasamaan. Napakataksil ba kayong mga tao? Disipulong Jiangju ay taos pusong nagmamakaawa sa Xian Tian Thunderlow Heavenly Lord. Ngayon, narinig ko na si Wu Basang ay nagpa-cultivate sa Yue River sa loob ng mahigit 1,200 taon, nag-iipon ng kabutihan at gumagawa ng mabubuting gawa, masigasig na nagpapa-cultivate. Bago pa siya matapos magsalita, ang Xian Tian Thunderlow Heavenly Lord, ang Diyos na namamahala sa pagpaparusa ng mga heavenly tribulation, ay naintindihan ang lahat at nagpadala ng isang kidlat diretso sa pagong. "Maliit na bata, tinulungan kita ngunit nang ahas kang tretuhin ako ng ganito." Alam niya talaga kung paano tumawag ng mga Diyos at tumawag pa nga sa Xian Tian Thunderlow Heavenly Lord. Sino nga ba siya? Tiyak, siya ang bida, palaging iniiwan ng kanyang kalaban na pinag-uusapan ang kanyang pagkakakilanlan bago umalis. Ginagamit niya ang batas upang tawagin ang langit. Ngunit ang pagong ay hanggal pa rin, nagbabalak na lumingon at lunukan siya. Habang tumatawag sa langit, ang kanyang mga mata ay talagang nagniningas at determinado, hindi nag-aalinlangan. Bagaman nakita na niya ang kinabukasan ng pagong kanina at tila nabanggit ang kanyang sarili, hindi siya natakot, tanging inuulit, "Heavenly Lord ay nasa itaas.
Ang merit ay nasa akin. Sino ang nangahas na saktan ako? Nang makita ang nagniningning na aura na nagmumula sa kanya, agad na kumunat ang mukha ng pagong na baluktot na. Hindi ko siya makain. Tinawag niya ang Dragon Transformation Tribulation. Kung kakainin ko siya ngayon, tiyak na mamamatay ako. Matapos bigkasan ang lahat, itinuro niya ang kalangitan at tinapos. Ang isang buhay ng kabutihan ay tiyak na gagantimpalaan. Ang isang buhay ng masamang gawa ay tiyak na parurusahan. Pag-isipan mo itong mabuti, na kumpleto niya ang pagtawag sa langit at hindi nakalimutang i-promote ang kanyang sarili. Wu Bashang, hindi mo ba ako pinaghulaan sa buong buhay ko? Hindi pa ako nagkamali sa aking mga hula. Ngayon, ililibing ka sa ilalim ng Dragon Transformation Tribulation na ito. Malinaw ang Heavenly Da at ang kaparusahan ay nararapat. Mabilis siyang tumalon mula sa likod ng pagong upang maiwasan ang pagbabahagi ng parusa ng kidlat ng langit na para sa masamang pagong na ito. Patuloy na bumuhos ang mga kidlat ng iba't ibang hugis, laki, at tindi. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.